Yun mga ka-best friend, at welcome back na naman dito sa ating channel. Panibagong vlog, panibagong topic na naman nating pag-uusapan. Syempre maraming nagre-request sa atin patungkol sa ganitong topic dito sa dalawang to. Ito yung dalawang to ang talagang trike na malaking pakinabang sa ating pang araw-araw, panghanap buhay at iba pang mga pangailangan. So yun, ang tanong nila kung ano ba ang mas the best kunin, ito or ito. So sa vlog na ito, sasagutin natin yung mga ka-best friend. Siyempre, pakiclick na lang guys ng subscribe button, click nyo po yung bell and click nyo po yung all. Ayan. Sa channel natin dito guys, pag-uusapan natin itong dalawang trike, ang pinagkaiba nito. So una tayo sa pinagkaiba nito. Itong trike na to, ito si cargo type, ito naman si passenger type. Si cargo type mga ka-best friend, kung titingnan mo, pagkumpara mo sila ni cargo type, halos same lang sila ng outlook pagdating sa ito, no? Pero may pagkakaiba po yan kung ating busisiin. Ayan, so unahin natin ang pinagkaiba nila mga ka-best friend. So punta tayo dito sa likod. Ito naman si cargo type, wala siyang upuan sa likod. Yan. And then yung kanyang yung harang dito, meron siyang harang dito na kung saan ay kung magkakarga tayo ng mga bagahe, hindi mahuhulog. So, punta tayo dito ay passenger type. Si passenger type naman, meron siyang upuan both side. Yan. At kayang kumarga ito, capacity of 7 to 8 person ang kaya nitong trike na to. And then si passenger type, wala siyang harang dito na yung katulad nun kay cargo type. So ito kasi passenger type, yung pasahero talagang akit pa na ogrer. Ayun ang pinagkaiba nila. May upuan, yun wala. So next, ang pinagkaiba nitong ang dalawang trike nito, ang isa sa pinagkaiba nito, si passenger type, meron siyang tinatawag na suspension o shock absorber. Yan. Tingnan natin sa baba, makikita natin ito yung shock absorber. Yan yung shock absorber ni passenger type. Ito naman si cargo type ay wala siyang shock absorber, pero meron siyang abang. Pwede siyang lagyan kung in caso na gusto mong lagyan siya ng upuan o pang pasahero. So ang pinagkaiba nito sa pagdating sa performance, may shock absorber and wala. Ito naman matagtag siya pagdating ng lubak. Itong si cargo type. Itong si passenger type, hindi siya matagtag, gawa ng meron siyang shock absorber. Yun yung pinagkaiba nila. Molly lang to. Ito, Molly plus shock absorber. Kaya hindi matagtag. Okay. So yun ang pinagkaiba. Kasama na yung cover. Yan, pinagkaiba sa design ni passenger type at ni cargo type. Diretso lang siya na parang takip. Okay. Proceed tayo dito. Dito naman sa harap ay walang pinagkaiba. Halos pare-parehas lang sila ni cargo type. Ayan, yung mga panel nila, tangke, dito. Halos same lang ditong cargo type. Yan o. Halos same lang sila ng panel system. Yan, mga odometer, speedometer. Yan. Halos same lang sila. Best friend. Okay, punta tayo dito sa una. Yung outlook o yung front na yung front niya ay yung signal light, ay same lang sila ng signal light, headlight, and gulong. Halos magkakaparehas lang sila ng gulong. So tandaan nyo, ba't kayo kumuha ng trike na chariot? Para basaan. At syempre kung para sa pang negosyo, pangkargahan ng tubig, bigas, ito yung the best. Si cargo type, gawa ng wala siyang upuan, open yung likod. At molly type, molly siya. So pwede siya pang negosyo, pang water station, bigasan. Itong mas the best, matipid pa sa gasolina. And then ito naman si passenger type. Kung gusto mo na pang pasahero or pang pamilya service, pang barkada, pang travel, ito ang the best din si passenger type. Hindi ka naman problema ng upuan, gawa ng meron na siyang upuan sa loob, and komportable na rin yung pasahero mo doon. So
sa disenyo dito, hindi ka naman problema kung pang pasahero o pang pamilya. Gawa ng meron na siyang stepboard, open yung dito. So kahit umakyat bababa na yung pasahero ay hindi siya problema kakahakbang, gawa ng open itong side. Ito kasi medyo mahirapan yung pasahero, yung tao umakyat dito, gawa ng meron siyang cover sa gilid, yung drop side niya o tawag nito, yung binababa sa likod. So yun ang pinagkaiba ni cargo type and passenger type. And next pa, okay, sa makina halos same lang naman sila ng CC o engine displacement. Si cargo type ay nasa 175cc, si passenger type ay 175 din. Parehas lang po yan ng makina. So yun, halos pagdating naman sa driving system, halos parehas lang naman sila ng driving. Yan, may clutch din naman to. Yan, may clutch. Si passenger type ay may clutch din. Halos parehas lang din. Yung mga switches, yan, same lang din naman sila. Yung tanky capacity, parehas lang din naman sila yan. Wala namang pinagkaiba, mga ka-best friend. So, yun nga lang, advantage lang kay cargo type, pangkargahan siya. Ang advantage naman kay passenger type ay pang pasahero siya. Pwede kumarga ng maramihan na pasahero. Yun. Ilan pa sa mga nagtatanong sa atin kung saan ba yung mas mahaba ni cargo type at passenger type. Actually mga ka-best friend, hindi sila parehas lang to. Ang sukat nitong cargo type ay same lang dito sa kay passenger type. Gusto nyo sukatin natin guys para talagang makita ninyo kung saan ang mas mahaba, saan ang mas malapad sa dalawang ito. So ito kasi mga laging tinatanong sa atin na pinagpipilian ng mga businessman at iba pang mga gustong kumuha nito. So nakadepende po yan sa purpose ng paggagamitan ninyo guys. So ayan, para malaman natin kung saan mas malapad, sukatin natin talaga. Okay, para malaman ninyo ay gamit talaga tayo nitong tape measure, tape measure pulgadera. Yan. Sukatin natin muna yung lapad nitong trike. And yan, sa gilid na lang tayo, labas na lang tayo bumase. Yan. So, yan, 120. Ayan, nakikita nyo guys. 120 centimeter yung kanyang lapad. Or 4 feet. 4 feet po yung lapad niya. Yan, tandaan nyo. Or 120 centimeter. And then, ito, sukatin din natin to. Kung saan tayo nagsukat sa passenger type. Yan. Yun, halos din nagkalayo guys. Yan. 120 din yung sukat nitong cargo type. Parehas lang. Okay, sa haba naman, unahin natin to si cargo type. So, dito natin malalaman talaga kung sa haba ng body. Yan. Yun, 160 guys. 160 na centimeter. Yan. O mahigit lang 5 feet yung kanyang haba. Okay. Si ko naman, passenger type naman. Next. Yan. Next. Yun. So, 160 centimeter din. So, same lang naman talaga sila. Hindi nagkakalayo sa lapad at haba ng body. Parehas lang. Ang pinagkaiba lang kasi nito, wala siyang upuan. Ito naman yung si passenger, may upuan. So, yun lang pinagkaiba ng dalawa. Mga best friend. So, sa gulong naman yan, parehas lang naman ang gulong ng dalawang chariot na to. Hindi lang naglayo yung gulong yan. Parehas lang ang sukat. So, ayun mga ka-best friend, at nalaman na ninyo ang sukat nitong trike na to. Okay, tingnan natin dito sa lapad ng windshield kung ilan yung lapad nitong passenger type. Yan, si passenger type ay may 100 cm wide windshield. Si cargo type naman, okay,
Ayun, 100 din. Same lang din naman talaga. Hindi sila nagkalayo ng lapad itong dalawang chariot na to. So yun, baka may mga tanong pa kayo, comment kayo sa baba, no? Ang langis na maganda dito, 10W40, kahit anong brand, basta 10W40 or 20W50 sa summer time o tag-init. So sa ganito, mga taglamig, makulimlim at malamig ang panahon, maganda gamitin dito ay 10W40 para hindi siya hard start sa umaga. Yan. Ano pa gusto nyong malaman mga ka-best friend? Capacity nito sa kargahan ay 750 kilos ang capacity niya. Huwag nyo nakakargahan ng mahigit na 1 tons kasi maagang bibigay ang inyong atrasabante, differential at ang low gear. Yan. Yun ang pag-ingatan niyo. So, huwag nyo lang higitan sa 1 tons. Or mas maganda 750 kilos na lang yung ikarga nyo dito. So sa air cleaner, kung magkano kayo ng pyesa, meron stock niyan sa Rusi. Sa Shopee, meron din mga best friend stock. Yan, nagharap kayo ng biik, meron din dito biik. Ay. Yan, meron stock yan sa Shopee. Sa mga nagtatanong sa atin, may stock po yan sa Shopee or Lazada. So, lagi natin sinasabi, ang oil maintenance ay napakahalaga katulad ng mga tinatawag dito na high and low gear. Yan, atras abante and differential. Yan yung maganda alagaan mga kapatid rin para tumagal itong trike ninyo. No, atras abante 100 ml, 350 naman yung kanyang high and low gear, and 1 liter ang differential. So nandito naman sa taas ng tangke nakalagay yung mga instructions kung paano ang pag-maintenance ng ating oil dito sa ating trike. No? Basahin nyo na lang dito. Yan. Siyempre nakalagay dito, reading owner's manually. Yan. Always wear your helmet. Yan nakalagay dito. Laging nakasuot dapat ng helmet pag sakay sa chariot. So hindi po yan. So nakalagay lang yan dito para dun sa mga single na motorsiklo. Yan. Ayan mga best friend, thank you for watching. Thank you sa panonood niyo ng ating vlog sa araw na ito. At least may bagong kalaman naman kayo sa ating trike. No? Sana mga nag-request sa trike na to ay may kasagutan na guys. O saan ba talaga mas magandang i-purchase o saan mas magandang gamitin sa dalawang to. So depende sa paggagamitan ninyo. Pang negosyo ba o pang service lang talaga? Kung pang negosyo, ito si cargo type. Kung pang service lang, ito si passenger type, the best. Ayan, thank you for watching guys.